Isang pinagpala at magandang araw po sa inyong lahat. Pamilyar sa atin, alam natin yung ating narinig na ebanghelyo, kung ano ang pinakamahalagang utos dahil sa mga Hudyo, naparami nila, mga mahigit 613, 613 yung 10 pinadami nila. Ano yung sabihin to? Galang mo yung magulang mo. Ibig sabihin, kupkupin mo. Pinarami ng pinarami. Pero sabi ni Jesus, ano ang pinaka-mahalaga, pinaka-dakila dito? At ito ay binanggit, no? Ang pinaka-mahalaga ay pakinggan mo, Israel. Yon ang unang utos. Makinig ka. Ito ay inuulit ng mga Hudyo, minsan 3 beses sa isang araw, sa umaga, sa tanghali at sa gabi. Pakinggan mo, isang magandang paalala. Pakinggan, hindi lamang sabihin, makinig ka sa tainga mo. Ngunit yung salitang udire, Latin po yun, makinig ka, pareho rin ang ugat ng obedience, pagsunod. Obedire, magka-pareho yung ugat. So, ibig sabihin, hindi sapat ang makinig lamang, ngunit isabuhay. Kaya, napakalaga nito. Sabi nga ni Jesus, nung marunong sumagot, yung eskribang nagtanong sa kanya, malapit ka ng mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Sabi ni Jesus, malapit ka, marami kang alam. Pero hindi ibig sabihin, mapapabilang ka na. Makakapasok ka na sa karya ng Diyos. Mahalaga, yung alam mo, sinasabuhay mo. Yun ang ibig sabihin ng makinig ka, Israel. Sumunod ka. Yun ang ating narinig sa unang pagbasa. Pinaalala ni Moises sa mga Israelita. Kilalanin ng Diyos. Kasi sila natutukso. Sumamba ng ibang Diyos-Diyosan. Na-impluensya sila ng kanilang kapaligiran. Kaya laging tumatalikod sa Panginoong Diyos na nagbibigay sa kanila ng buhay at tatag. So, pinapaalala ni Moises. At ito rin pong paalala sa atin. Mahigit ilang libong taon na yun. Mahigit 4,000 years. Ano ha? Yun rin ang paalala. Makinig ka. Anak ng Diyos, makinig ka. Tao, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at ang iyong kapwa, katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, inulit ko, hindi sapat, alam natin. Iba yung isinasagawa, pinagsisikapang isabuhay ito. Ewan ko kung narinig na po yung kwento tungkol ito ay totoo. Isang doktor, si Richard Teo from Singapore. Mahusay siyang doktor, makisig, at kanyang pangarap, yayaman ako. Lahat ang gusto ko, makukuha ko. Kaya, nagpasya siya sa halip na halimbawa maging doktor para sa mga cancer patient, para sa family, maraming specialization, di ba? Ang kanyang pinili, plastic surgeon. Yun ang hinanap ng marami. Parang gumanda sila. Kaya naman after a year, pagkatapos ng taon, nakuha niya yung pangarap niya. Meron siyang mansyon. Dahil milyon-milyon ang kanyang kinukuha dahil sa pag-opera niya, plastic surgeon. Pero nangyari, after couple of years, nung nasa rurok siya ng kanyang katanyagan, na-diagnose po may lung cancer. Kaya, January, October, patay siya.
Pero January, nagsalita na sa mga tao. Kinuwento niya ang kanyang buhay. Sabi niya, akala ko, kapag marami kang pera, sikat ka, ikaw ay masaya. Hindi ako tunay na masaya. So naalala niya yung kanyang kaibigan na doktor din. Nung sila ay nag-aaral pa, minsan naglalakad sila, nag-uusap, hihinto itong kanyang kaklase para tulungan ng isang maruming pobre, nagpapalimos. Siya'y ngumingiti lamang. Sabi niya, bakit pagtiyagaan ko ito? Marumi, baka magkasakit pa ako. Pero naalala niya yung kanyang kaibigan na mahabagin. Tama pala siya. Kapag ikaw marunong magmahal, mahaba, maging masaya ka sa buhay. Kaya ang ibig sabihin, makinig. Empty your life, empty your heart. Let God take possession of you. Alisin mo lahat ng makasarili mong nasa. Hayan mo ang Diyos manuot sa iyong buong pagkatao upang mapuno ka ng pagmamahal. Kaya sa pakikinig sa Diyos, pinupuno tayo ng kanyang pagmamahal na nagbibigay ng buhay at kabanalan. Nagbibigay ng saysay, halaga sa ating mga ginagawa. Kaya napakalaga, marunong tayong makinig sa Diyos, makinig sa kapwa, dahil kung minsan nangungusap ang Diyos sa ating kapwa. Kaya sana maitatak sa ating puso ang aral ng Ebanghelyo. Ang halaga ng ating buhay, hindi sa salapi, hindi sa katanyagan, hindi sa kapangyarihan, ngunit sa iyong kakayahang magmalasakit, magmahal sa inyong kapwa, lalong-lalo na sa mga kapos sa kanilang buhay. Sa kanila, matutuklasan mo ang tunay na kalayaan, pag-ibig, matutuklasan mo ang Diyos. Amen.